Alam mo, awang-awa ako kay Daniel Padilla. Oh, bakit? Noon ka pa pala niloloko. Bakit pinagtatakpan mo lang? Ba't pinaabot mo ng 11 years? Ano ba naman itong si Daniel Padilla? Walang respeto sa kasal. Lahat nakapormal, nakabarong, tapos siya nagpolo, bukas pa. Kasi nga, di ba, 2 years nang off yung kanyang social media. Oh. Hindi din daw siya nagpa-follow at nagsisilip kung ano nangyari sa iba. Kaya sabi niya ganun sa mga bashers, "Hi bashers! Did you miss me?" Hello mga ka-update! Ito po ang inyong mga link. Pinabas ni Mama Loy! At ito naman po si Papa O at si Auntie Diaz. Ano pa nga ba? Ang lagi niyong inihirit sa amin. Chika mo na! Dali! Ang taas ng energy natin, kala mo maaga pa, Diyos no? ko, ako talagang no? Parang may kulong na sipon pa rin ako. No? At alas 3 na, ha? Sa totoo lang, nakakaloka. Ang hirap gumising. Ewan ko ba? Kasi pag ito pinuspone natin, Diyos ko, parang nagigilty naman tayo. Oo, kaya dami nag-aabang eh. Kaya lalo na sa mga komento natin sa mga panahon ngayon, na ang Di ba? dami-daming mga issues. Tulad dito, alam mo, awang-awa ako kay Daniel Padilla. Oh, bakit? Oo na, ayun. Hindi, wag Hindi na. naman. Tatanong ko lang kung bakit. Hindi ko ba sinabing okay. wag. Hindi, di ba? Aminin nyo, di ba? Despite the fact na maraming tumutuligsa sa kanya, pero yung iba parang, pag nababasa mo, ang dami-dami. Masyadong ang dami-dami naman. Sasawsaw pa ba ako dito? Oo nga eh. Parang lahat na lang talagang itinuro si Daniel. Lahat na lang talaga isinisisi, binubuntun kay Daniel. Hindi mo naman tayo pinagtatanggol si Daniel. Hindi, gaga. Pakiwari ko lang naman yon na parang, teka muna. Oh, ba't ang dami na ngayon? Ngayon naglalabasan na raw yung mga babae. Naku, nabubuhay nga yung mga old na mga blind items na eh. Oo, nabubuhay. Oo. Tapos yung iba naman, hindi naman natin alam kung very sure yun or confirmed, di ba? May mga sightings pa. O, tapos pati mga videos ng mga dating interview kay DJ, inilalabas din. Oo. Ang nakakaloka na yun na isang nabuhay na na blind item, yung tungkol kay Mermaid at saka kay Disco. Sino si Mermaid? Eto na nga, Nay, nakesyo nga daw, bago daw ikasal itong si Mermaid, nagka-chenesan sila ni, Disco. Rason kung bakit nagkagalit itong si Mermaid at saka si Catherine. Sino ba si Mermaid at sino si Disco? Ang tinuturo ngang si Mermaid, yung asawa ni Patsugi na si Ariel. Oh, Tapos si Disco daw, si DJ. bakit Disco si DJ? Disco, kasi baka may DJ sa disco. Ayun na nga, Nay, ang nakakaloka, kumuda itong si Patsugi dun sa blind item na yon. Oo, inililinaw niya yun. Anong sinasabi ni Patsugi? Na wala itong katotohanan, hindi ba? Yes, No? nananahimik sila. Nananahimik sila. Oo. At alam naman ni Patsugi na hindi makakarating sa wedding nila si Daniel at si Catherine. Oo. So, ngayon panayang paliwanag ni Patsugi na in short, wala raw kinalaman at hindi totoo na nagkakabitan yung asawa niyang si Ariel at si Daniel. Baka yan yung tinuturong dahilan kaya nabuwag ang Muya Squad. Yung Muya Squad, oo nga dati di ba very sila, talagang lagi silang may mga outing. Yes. O, tapos sa buwag na yan, kasama niyan dati si Marco Gumabaw, si Dominic Roque, si Patsugi, si Ariel, kahit si Sofia Andres yata, tsaka si Rhea Taide. Oo, yung mga ganyan, no? At yun, nabuwag na nga yan. Pero, Loy, ang nakakaloka nito, no? Bakit ngayon lang ito naglalabasan? Bakit hindi noon? Imagine mo, 11 years down na nagtiis, nagtakip si Catherine Bernardo, pinagtakpan si DJ, may mga ganun pa. Tapos, ito nga, hinahanap nila yung panig naman ni Daniel Padilla kung ano yung sasabihin. Kung i-absuelto ba niya, i-depensa ba niya yung mga babaeng in-unfollow ni Catherine
Kasi nga idinidikit din yun kay DJ. Si Liza, Soberano, si Julia Barrento, si Gillian Vicencio. Kaya raw inang-follow yun ni Catherine. Baka pag dinipensa niya yun, parang admission na yun na Of may, guilt. oo, parang gano'n. Kumbaga sa blind item, inamin niya na kanya. Di ba parang gano'n din yung ginawa ni Patsugi Night? Parang inako niya yung blind item. So ngayon, parang blind item yung pag-unfollow ni Catherine. Pag nagdepensa si DJ, para rin siyang nag-admit dun sa blind item. Oo, lahat na lang itinuturo yun eh. Si DJ sa lahat ng mga babaeng nabanggit. Siyempre, pag nagsalita si DJ, mas naku-question siya, mas ma-judge siya, hindi ba? Kaya siguro ang ginawa ni DJ, tumungo na lang ng Dubai. Ay, Oo. nandun siya? Oo, kasi di ba may mga netizen na nakakuha ng video. Ayan, oo. Aray. Oo. Ba't alam nila sa Dubai pupunta? Ha? Kasabay siguro sa flight? Oo, kasabay sa flight, oo. Nandun din si Romnick eh. Andun din ba? Oo, nandun si Romnick eh. So, sinabi ni Mr. DJ, Mr. Dreamboy. Iba naman yun. Iba yun. Spottle din kayo. Alas stress na. Hindi ko pa nga nagigets yung main tsaka yung annex. So anyway, ayun na nga, si DJ lang po rin, kasama si Romnick. Si DJ nandun nga. Nakapila si DJ Hindi niya ginagamit yung powers niya, kung mapapansin mo. Yes. Hindi niya ginamit yung powers niya, pero may nakakita. Siguro, kinuha na lang siya kasi mas na-eskandalo or mas nakatuon ng mga atensyon ng mga tao doon. Baka sabihin merong komosyon na nangyayari. Si DJ ay inano na lang, inescortan na lang ng isang taga-airport. Oo, siguro hindi para bigyan ng VIP treatment, kundi kasi medyo pinagkakaguluhan ng mga tao doon siguro. O dahil mahaba ang pila, kukonti pa lang nakakaalam na nandun si DJ, no? Pero siguro, no, kung trabaho man yung pagpunta ni DJ sa Dubai, ay sabay na rin yung bakasyon. Yes. Ako, if I were DJ, no? What is your request? Pwede ba yung love song ko? Ibang DJ yan. Sorry, kanta pala ni Sharon pala. Hindi, kung ako kay DJ, magpahinga siya. At huwag siyang magbabasa ng SOCMED. Para ma-less yung kanyang stress, ma-less yung kanyang iisipin. Hayaan mo na yan dahil lahat naman talaga nanguhusga. Oo, lahat naman talaga, lalo na kung ang pagdidepende nila sa kanilang judgment ay doon sa mga nababasa nila. Diyos ko naman, Loy, no? Nobody is perfect. Pero hindi mo naman pinagtatanggol si DJ, Ter. Hindi nga, hindi ko pinagtatanggol si DJ. Hindi ko rin naman para saluduhan. Kung totoo man, yung mga ganap ni DJ nung sila pa ni Catherine. Oo. Ang sa akin lang, kung mapabasa mo, grabe yung panghusga talaga kay DJ. Parang gusto mo nang tanggalan ng karir yung bata. Naman yun, di ba? Magpahinga siya. Para na rin sa kanyang peace of mind. Di ba? Kahit konti magkaroon siya noon. Di ba? Tsaka mag-ano siya, soul searching siya. Nga, malay mo makakita siya talaga ng kaluluwa. Gaga. Sabi mo, Soul search. Ito naman, literal Ganun kasi nangyari sa kanya nung nagbagyo siya, di ba? nagbagyo ako, nag-soul searching ako. Oo. Pagpasok ko, ang dami kong nakitang soul. Sabi ko, soul searching. Nakita mo rin daw yung nanay ng mga anak ko. Totoo? Mami Soul yun! Iba yun? Ang tagal ng pick-up, Jeda Boom! Ano ba yun? Nakita sa akin. Ibang soul, mami soul yun. Tsaka Tagaytay yun, hindi Baguio. Nakakaloka. So, yun nga. O, ito pa, no? So, talagang nag-search at nagre-research ang mga fans, no? Para lalo nilang idiin si Daniel, di ba? Para lalo nilang patunayan na tama all along si Catherine. Yung iba naman, sinasabi, noon pa pala to, ba't ngayon lang naglabasan? Yung iba naman, binabash si Catherine, kasi nga, ang sabi nila, noon ka pa pala niloloko. Bakit pinagtatakpan mo lang? Ba't pinaabot mo ng 11 years?
Bakit ka nagbulag-bulagan? Oo. Yun naman ang Diyos ko, di ba? Hindi na natin maintindihan ng mga tao. Nung araw, nung inisplitan ni Catherine, saludo sila kay Catherine. Ngayong masyadong nababash si Daniel, naawa sila. Yung iba naman, nag-defect. Si Catherine naman ang binibira. Ano ka? So marami raw babae si Daniel. So dahil maraming babae si Daniel, nabura na yung yung chika na Jutes si Daniel. Kasi maraming babae. Bakit pag marami bang babae? Dax? Eh syempre, pag Jutes ka naman, gusto mo ba i-chismis ka ng mga babaeng Jutes ka? Ha? Oo. Tandaan mo yung lumabas na Jutes si Daniel, ha? Chika lang yon, hindi confirmed yon. Kasi dinenay yun ni Jillian Vicencio. Kung si Gillian, granting, sinabi nga ni Jillian yun. At granting, may nangyari nga sa kanila ni Jillian na totoo yung chika. Kung sinabi man ni Jillian na Jutes at maliit yung nota ni Daniel, bakit si Jillian lang nagsabi na maliit ang nota ni Daniel? Ay. Bakit hindi natin narinig sa iba? Eh, mga bakla tayo, dapat makakarating sa atin yan. Ay. So hindi ka naniniwala ate na Diyos si Daniel? Hindi. Ano yan? Parang may laman. Ha? Parang may laman. May alam ka ba? Parang putot yun eh. Naman, charot. Hindi. Hindi ako naniniwala na dyan si Daniel. Diyos ko. Ay! Iba talaga yung tao. Parang kang kinikiliti. Kaka? Kasi binanyari ko yung kay Daniel tsaka kay OG. Alusinada, di ba? Basta hindi ako naniniwala. Eh dati, di ba, may mga moments si Daniel na talagang pinipicture nila na naka-alas 7, Ay. naka-alas 9, naka-alas 3. Ay. Oo. Minsan naka-alas 12. Ay. Taray Oo. orasan. Oo, Day. Ganun yung pendulum niya. Oh, di ba? Tapos yung sabihin niya, Jutes, saan na ilalagay ni DJ yung sarili niya? Oo nga. Basta, Diyos ko, yung mga babae lang makakapagsabi niya. So naniniwala ka ate na may mga babae ha? Hindi, Ha? Sinabi mo eh. Oo nga. Nasasabi mo lang. Oh. Huli. I mean, di ba yan yung mga lumalabas? Oo. Kung sakasakali. Di ba? Ganun yun. Tsaka, Diyos ko, hindi pa naman natin nariringgan si Daniel, di ba? Nga. Eh sabi mo nga, hindi naman magsasalita. Parang narinig ko. Kahit nasa kaliwa. Ganun siya ka-power. Gaga? Uy, baka sabihin niya, totoo yan, ha? Hindi mo ba narinig? Amoy bango steak ka. Paano mo nalaman? Yun yung kinain mo kanini. Uy, ewan ko sa inyo. Alam niyo, mapagbintang kayo. Para kay ibang netizen. Basher kayo. Huwag niyo kasi kung masyadong patawanin. Kakaloka. So anyway, tapos meron pang video na lumabas. Yung guesting ni Daniel sa isang podcast ba yun? Na yun kung saan mga komedyante yung naroroon. Tapos nilalaki yung mga pelikulang ginawa niya. So paborito nung iba, si Barcelona, yung isa Si naman. Mia. Si Mia. Tapos ano pa nga ba? Si George. Si George. Sama sa pass. Oo. Tapos si Joy. Si Joy, hindi daw niya kilala. Hindi daw niya kilala kasi Hindi niya pinanood. hindi niya pinanood. Eh, dinedikit pa naman ni Catherine sa kanya yung yung success noon. Oo nga, may Na interview si naging part, Catherine. naging part siya ng success ng kanyang career. Ano ba sinabi doon sa video na eh? Ito, ayan. Ako, paborito ko talaga yung Barcelona na yan. Si Mia, gusto natin yan kasalo rin. Si George gusto rin kasalo yan. Dahil gusto natin seryosohan. Si Joy, hindi ko alam dahil hindi ko pa siya kilala eh. Hindi ko Di ba yung Hello, Love, Goodbye na yan eh? Ayoko nung Bias, pelikula ay personally. Ako hindi. Yung Hello, Sobrang galing. Sinabi ko kay Pat! Ayan, hindi po aming video yan, hiniram lang namin, ha?
Kayo, ano masasabi niyo dyan? Dahil ang dami, Diyos ko, pinutakti rin ng mga bash si Daniel. Totoo kaya na hindi niya pinanood yung Hello, Love, Goodbye? Oo, di ba nga merong issue dyan na parang nagalit si Daniel or hindi niya pinansin si Alden kahit binabati siya ni Alden. Parang sumuplado si Daniel daw doon. Tapos, yung from Hong Kong, Oh. habang sinushoot nila ni Alden yung Hello, Love, Goodbye, di ba? Bumalik si Catherine dito para i-surprise si DJ. Sa kanyang kaarawan yata yun. So, ganun kamahal talaga ni Catherine si DJ. Despite the fact na ilang taon yon na inisa-isa ng kapatid niya na di umano yon ay mga cheating moments daw ni Daniel. Yung iba tuloy na yung natatanong, kung di pinanood ni DJ yung Hello, Love, Goodbye, posible din kaya na totoong hindi pinanood ni DJ yung A Very Good Girl? Kasi di ba hindi siya nakikita dun sa mga black screening kahit nung nakabalik na siya from Spain? That time yata, di ba wala na sila? If I remember it right, gusto mo yun? Oo. Yung pinalabas yung A Very Good Girl, September 28, 27. Oo. Yun. Parang that time wala na sila. Kaya hindi rin napagkikita si Daniel sa mga black screening. Yun. Pero yung time na yun, parang ibinibigay ni Daniel kay Catherine yung spotlight. Kasi kay Catherine daw yun. Anyway, gusto masalimuot talaga ito. No? Kaloka, no? Nakakaloka. Sa iba ito, no? Yung ang tanong nila doon, parang ito raw yung ikababagsak ni Daniel. Hindi nun pa. Alam mo, this too shall pass. Oo, ika nga. Diyos ko, di ba, ang mga artista man may mga lowest point ng kanilang career, lowest point ng buhay nila, pero nakakabangon din sila. Nasasabak sa intriga, Oo, pero natatapos din naman, di ba? Again, bahagi ito ng pinasok nila. Kailangan lang kaya nila itong labasan. Bastos mo naman, te. Gaga, hindi, I mean kung, di ba, pumasok sila doon, kaya nilang lumabas din sa sitwasyon na yon. At nag-explain talaga ako sa'yo. Ikaw ang bastos, no? Sampalin ka ng paa. Alam mo, Nay, kung ano-ano na din talaga yung nababash kay Daniel Padilla. Hindi lang yung mga relationship, pati yung pananamit. Bakit? Kasi doon sa kasal ni Robby, di ba? Oh. Yung iba sinasabi din, ano ba naman itong si Daniel Padilla? Walang respeto sa kasal. Lahat nakapormal, nakabarong, tapos siya nagpolo, bukas pa. Ba't gusto ba nila nakagown din siya? Ay, hindi naman. Barong, Ha? nakabarong daw kasi yung mga boys. Bakit daw ganun yung suot ni Daniel? Tas late pa daw dumating. Oo nga daw, late daw dumating. Alam mo, originally, si Catherine at si Daniel ay pumayag. Silang dalawa rarampa, mag-aapay. Eh si Daniel, hindi pa dumarating. Ano na si Catherine? Oh. Ang nakalagay sa invitation, 3 p.m. Ngayon, nag-intay silang konti, pero kailangan 3:15 mag-umpisa na yung marcha. Oh. Kaya ang ending, naghagilap na lang ng kaibigan doon, yung coordinator, at ipinaris ito kay Catherine. Somehow, parang ang chika ay ayaw daw ni Catherine na makasama si Daniel. Pero ang totoo, yun nga, late daw si Daniel. Kaya naghagilap ng kapartner para kay Catherine. Natuwang-tuwa. Bakit? Eh, syempre, Catherine yun, mukha siyang Daniel Padilla. Oo. Non-showbiz naman ito, no? Tapos, saka dumating si Daniel. Nung nakalakad na si Catherine. Hindi, nung nakalipad na siya. Manananggal? Gaga, tunod. Susilaki naman. Hindi. Ba't ang gulo? Alas 3 na talaga. Gulat ako, lumilipad eh. Hindi. Oh. Kung kailan nakamarcha na si Catherine, doon naman dumating si
si Daniel daw. Pinarampa na lang si Daniel. Eh, ba't ganun yung outfit niya? Yun nga. Eh, syempre, wala nang magawa yung iba dun. Siguro sa kanila, kahit naman anong suot nito, basta siya si Daniel Padilla. Ganon. Oo. Eh, ikaw, Loy, ikaw wedding coordinator ka. Oo. Ano masasabi mo doon? Siyempre na meron niyang dress code, nakalagay yan sa invitation. So, kailangan sumunod tayo, respeto natin yung dress code. So binastos ni Daniel yung kasal? Hindi, wala naman akong sinabing ganun. Ang ibig ko lang sabihin, syempre, etiquette yon, di ba, Nay? Na pag nakareceive ka ng invitation ko, nakalagay doon na Formal. men in barong, ladies in gown. O, edi susunod tayo kung anong nakasulat. So matigas ang ulo ni Daniel, hindi sumunod? Ay, hindi naman, hindi ko masyado natitigan yung ano, baka naman barong pero short sleeves lang. Pero yun nga lang, Nay, di ba, kung abay siya, dapat, di ba, kahit paano, dapat long sleeves naman yung suot niya. Sana nga barong, dahil lahat nakabarong. Eh, ano na, tapos na Loy yung kasal. Baka hindi man naihabol yung pinatahi. Tsaka, okay na yun. Maloka tayo kung si Daniel rumarampa doon, nagmamarcha doon, nakagaon. Ay, ano yan, nakakaloka nga yun. Sobrang binastos naman talaga yung event. Oo. Di ba? Oo. So, yun ang totoo na late at understandable yung pagka-late kasi nga traffic. Alam mo nang matraffic sa Pilipinas, hindi mo inagahan. Ako ba si Daniel? Para kasing tinatatanggol mo si Daniel eh. Ha? Gag. Hindi. Unang-una tapos na Jex yung kasal. Wala na tayong magagawa. Oo. At para mapansin natin si Daniel, ibig sabihin, may kakaiba kay Daniel that day. Ano yung kakaiba? Yung gupit. Diba? Anyway, lahat talaga ng ikinikilos si Catherine, si Daniel ay subject to public scrutiny, ika nga. Subject to public trial. Siyempre, lahat may opinion. Sensitive nga lahat ng mga tao sa issue. Affected sila. Kaya sabi ko sa'yo, kahit sinong madikit dyan, ililink. Kaya, ang presence ng mga bashers talagang nag-uumapaw. Ay, na speaking of bashers, na-miss daw kayo ng mga bashers si Gretchen? Ay, hindi. Binabash nga si Gretchen eh. Kasi nga, nag-comment siya doon kay Jokoy, tsaka kay Robby, yung ex-boyfriend niya. Ay, hindi si Gretchen Ho. Gretchen Ho yan eh. Ay, si Gretchen. Ay, wala na siya sa TV Patrol? Sino wala? Si Gretchen. Wala na sa TV Patrol, sa Star Patrol? Gretchen Pulido yun. Ang tinutukoy ko, Gretchen Barreto. Oh my God. Oo nga, kasi naman, na-miss naman natin si Gretchen eh. Diba? Sabi nga ni Tagal natin Gretchen. yung nakikita sa IG eh. Ayun nga, kasi nga, di ba, 2 years nang off yung kanyang social media. Oh. Hindi din daw siya nagpa-follow at nagsisilip kung ano nangyari sa iba. Kaya sabi niya nga din sa mga bashers, "Hi bashers! Did you miss me?" Kasi nakita siya ngayon dun sa vlog ni Dr. Ivy. Oh. Ayun, sabi nga niya gano'n, "You should miss me." Oh, di ba, ang taray? Oo. At nagkita nga sila dun, ni Heart Evangelista, o diba? At nagbigay siya ng mga words of wisdom. Pero ang nakakaloka, ang nakakatuwa dun sa kwentuhan nila, Nay, yung pagkukwento niya, kung hindi daw ba niya na-miss ang social media, ang sabi niya, nagkaroon daw siya ng peace of mind. Dahil nga, walang bashers, diba? Hindi niya nakikita kung ano yung mga ginagawa ng ibang mga tao. At nakasave daw siya ng money kasi nga, hindi niya na kailangan mag-OOTD, di ba? Hindi niya na kailangan magbibili ng mga bagay para lang ipakita sa social media. At feeling daw niya, mas naging genuine din sa kanya yung mga tao. Kasi, minsan, may mga ibibigay sa kanya, ipapadala sa kanya, ang expected, ipopost niya. So ngayon, binibigyan daw siya ng mga tao dahil alam na gusto niya yung mga binibigay sa kanya. Genuinely, gusto siyang mapasaya lang, di ba? Doon sa mga nabibigay sa kanila. Walang expectation ng posting or shout out. Yes! At saka yung tinanong siya kung di ba siya natatakot na hindi na siya relevant dahil wala siya sa social media. Ang sabi niya, let's face it, I'm relevant because people are wondering where I am. Oh, di ba? Ang That's very Gretchen taray! Barreto. That's very Ate Greta, di ba? Oo. Ano man sabi mo dyan, Nay? Doon sa move niya na yun? Kasi, Nay, tayo, di ba, minsan napapraning tayo pag hindi natin na-access yung messenger natin, yung Facebook natin. Pero siya, 2 years na nawala siyang social media. Ibigay natin kay Gretchen yon yung na-realize niya in the end na
ang sarap pala ng feeling, wala kang mini-maintain na SOCMED account. So, buti nga na si Gretchen kaya yun eh. Sana all. Kaya. Diba? Diba? Tsaka tahimik ang buhay niya. Less intriga. At hindi natin nariringgan kung meron siyang kaaway na kapatid. Wala din. O, kasi wala siya, hindi niya ginagamit yung kanyang channel. Eh kasi hindi naman din talaga nakikipag-away na si Gretchen sa kapatid. Tahimik na siya. May sarili na siyang buhay. Out na muna yung mga social media. Baka naman nagtitipid lang talaga, te. Oo nga, nagtitipid talaga siya. Di ba? Malaki raw na itipid niya. O di nagtitipid siya. Importante, masaya si Gretchen. Yan lang. At saka nakaka-refresh na makita natin siya ulit, di ba? Kasi nga, ang tagal ng hiatus niya from social media. Correct. Oo. Ang fresh pa din. Reyna pa rin ang ganda, di ba? Oo. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito pa si Mama Loy, mga nanonood sa amin, hindi pa namin subscriber. Please subscribe now! At syempre pa, ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana naman natin mag-subscribe din po kayo sa channel ko. That's Mama Loy, M-A-M-A-L-O-I! At sa Tita Jags channel, may bago po akong vlog dyan. Panoorin niyo po. At syempre, ang OGBS Inspires naman, si Ellen Dizon pa rin po. Ayan. Wow. Na ang daming natutunan ng mga tao. Dito. Kung ano yon, panoorin niyo. Ayan, ha? Ayan. At ito po ulit yung lingkod, Papa O sa OGBS na lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo, tuwing umaga, huwag naman po tayong makakalimot na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sa ating Every gising is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi nyo hinihirit sa amin? I-chika mo na! Dali! Ano? Good morning! Ay nako, di ba may love back si Gretchen? Oh! Oo. Kung ano-ano sinasabi mo, Jason, walang darating sa'yo. Wala talaga, te. Ano yung dali nito? Wala talaga, te. Bakit? Eh, di ba nga nagtitipid? Ano? Nagtitipid. Alam mo, tari-tari mo, Jason. Nako, mamarkahan ka ni Gretchen.